Alam po ninyo, yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, parang ikaw ay narito. Yung karakter, hindi mo alam na ikaw pala ay, ang puso mo ay puso ni Haring David. Kaya pala ikaw ay laging kumagpuri sa Panginoon ay sagad-sagad. Hindi mo alam yung puso mo pala, yung puso pala ni Haring Solomon. Yung puso mo pala ay puso ni Elijah. Yung puso mo pala ay puso ng mga prophet. Kaya pala ganito ako, hindi ako mapakalina, hindi ako makapagbasa, hindi ako mapakalina, hindi ako makapanalangin. Puso mo pala ay puso ni Pablo. Kaya pala kahit nagdadanas ka ng hirap, tuloy-tuloy ka sa gawain. Tuloy-tuloy kayo kasi yung puso mo ay puso ni Pablo. Puso ng mga prophet, puso ng mga tao naglingkod sa Panginoon. Kaya pala ikaw ay masunurin kasi ang puso mo hindi mo kayang kontrahin, hindi mo kayang baguhin kasi yung puso mo, puso ni Abraham. Pag ito po ay ninamnam mo, ibang-iba po ang pakiramdam. Nagkakaroon ka ng ibang katalinuhan, nagkakaroon ka ng ibang kaalaman. Di ba pa nagbabasa ka ng lumuna, yung uso pa yung comics, pag alam mo yung naunawaan yung binabasa mo, pag-anak ka ng pag-anak, halos ayaw mong tigilan hanggang sa katapusan. Sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon, pag naunawaan mo ito, pagkasabihin mo, ito na ang aking gagawin araw-araw. Araw-araw na ako magbabasa ng salita ng Panginoon kasi ito pala yung hiwaga nito. Cover to cover po, maunawaan mo ang salita ng Panginoon pag ito po ay pinupusan mo. At magkakaroon ka ng wisdom mula sa Panginoon. Ipagmamalaki mo talaga ang Panginoon sa buhay mo. Parang nung ako'y nag-aaral pa, nagbabasa ako ng mga ili, uo, babidi, bubo, lalili, lulu, lalaki, babae, bahay, mga bahay, kubo, kung ano-ano. Hindi ako marunong magbasa. Nung matuto akong magbasa, tuwan-tuwan na akong magbasa. Nung ako ay bata pa, hindi ako marunong magtingin ng orasan. Yung oras na rin, nung ako ay mga edad 5 years old, 7 years old. Nung nag-aaral ako, itinuro sa amin sa school, yan pala pag nakatapat dun sa sigil yung medyo maiksi at sa 12 yung mahaba, alas 7. Nung matuto ako, pag nagtatanong yung ginagawa, anong oras na, takbo ako sa nilo. Tuwan-tuwa ako kasi alam ko na yung relo, yung oras, alam ko na. Pag tumingin ako, alam ko na ang ibig sabihin. Pag doon pala nakatutok yun at saka doon, 7:30 pala ibig sabihin nun, alam ko na. Kaya tuwan-tuwa ako pag inutusan ako, tingnan mo nga kung anong oras na. Tingnan mo rin kalalula mo, kalamamay, kalananay. Kasi sila lang yung mayroon noong time na kami wala. Takbo ako rin. Kaya ano na po, mag-aalas 12 na. Tuwang-tuwa ako kasi alam ko na ang oras. Pag alam mo na po ang salita ng Panginoon, tuwang-tuwa ang magbukla. Tuwang-tuwa ang magbasa. Kasi alam mo na yung hiwaga ng salita ng Panginoon. Talo pa ang nakahukay ka ng isang barkong ginto. At alam po ninyo, pag nalaman mo ito, pinakamatagal ng 5 years, milyonaryo na. Ang tunay pong ginto, ang salita ng Panginoon. Pag ito po, kaya nga sabi ko, kung una, inihirit ko lang, manalangin kayo. Pero tinuro sa amin ng Panginoon, anak, yung salita ko ang dapat nilang maunawaan. Yung salita ko ang dapat nilang matutunan. Kaya gusto kong malalim ninyong maranasan ang kapangyarihan ng kanyang salita. Pag naunawaan mo ito, hindi mo titigilan ang salita ng Panginoon. Isang araw, mababago ang isip mo. Hanggat hindi mo nababago ang isip natin, hindi mo makakamit yung lahat ng pangako ng Diyos. Kaya isang araw, sasabihin niyo sa amin, Pastor, nagpapasa na ako ng 5 chapter, ganatong na ako magbasa. Hindi mo pa nalalaman, pag naubos mo na ang isang Biblia, pangalawang sali ng basa ko, pangatlong bisis mo itong naubos, bigla na lang darating sa iyo ang hiwaga ng kapangyarihan ng Panginoon. Tayo po, bagamat tayo narito sa lupa, pero tayo yung mga anak ng Panginoon at ang atin pong sinusunod ay yung kalooban ng Ama. Parang sa isang pamilya, pag ikaw ay pinalaki ng pamilya mo na ikaw ay
marunong gumalang sa kapwa mo, marunong kang mga dupo, marunong kang magpo lahat, kahit saan ka magpunta, dadalahin mo yung kulturang yun. Kahit sinong makasalubong mo, sanay kang mag-bless ka sa matatanda at manganganupo ka pag may nagtatanong sa iyo. Kasi yun yung kultura mong kinalakihan sa inyong tahanan. Kaya tayo po, ang kultura natin na tinuturo ng Panginoon, saan man tayo pumunta, yun ang ating ipinakikilala, yun ang ating ipinagmamalaki. Hindi yung ating talino, hindi yung ating lakas, hindi yung ating yaman. Kasi ang ating pinagmamalaki ay yung kultura na itinuro ng Ama sa atin. Yung pinakita ng Panginoong Hesus at yun ang dapat makita sa atin. Pagkamat tayo narito sa mundong ito, pero ang ating pamumuhay, ang ating ginagawa at ang ating mga galaw ay galaw mula sa kaharian na ating pinagmulan. Dahil taga-ron tayo, alam mo yung galaw ng taga-ron at yung galaw ng taga-rito. Kumaga, bagamat sabi ko nga, subukan mo yung mga, yung kahit na lang yung halimbawa, yung kuyunin, di ba? Pag sila ang nag-uusap niyan, ginagamit nila yung lingwahe nila. Kumbaga, kahit saan sila mapunta at sila magkita, yun yung lingwahe ginagamit nila. Kasi yun yung turo sa kanila. Sa atin, di ba? Kahit ikaw ay narito na, pag ikaw ay nakakita ng Bisaya, pagbibisaya, kasi yun ang kultura mo, marunong ka nun. Kaya sa atin po, malalaman mo ang isang tao kung ang kulturang dinadala niya ay kultura mula sa Panginoon. Kasi ang sabi dito, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. Ibig sabihin kung ikaw ay matalino, pero alam mo ang Panginoon, hindi mo ito ipagyayabang. Kasi ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matalino ang kanyang karunungan. Pag kultura ng Panginoon daladala mo, hindi mo ipagyayabang ang iyong sarili, ang iyong kakayanan, kundi ang Panginoon po ang itataas mo. Yun po ang sabi niya sa susunod na verse, sabi niya rito, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin. Diba? Sa tao, ang pagmamalaki nila yung pag sila matataas yung grades, kilala sila, at yung valedictorian, salutatorian, yun ang kanilang ipinagyayabang. Kasi yun yung kanilang kaalaman. Pero sa atin po bilang mga anak ng Panginoon at yung kultura natin, ang dapat lang natin ipagyabang at ang dapat natin isigaw o gawing halimbawa ay yung mga utos ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi niya, unang malakas ang lakas ng kanyang taglay. Kahit malakas ka, hindi yun ang iyong ipagyayabang, kundi ang Panginoon pa rin ang dapat maitaas sa iyong buhay. Dahil yung lakas natin ay galing sa Panginoon, yung talino natin ay galing sa Panginoon. Kaya ang dapat maitaas doon ay ang nagbigay ng lakas at ang nagbigay ng talino sa atin. Bagamat mayroong kang yaman, ang dapat maitaas doon sa yaman na yun ay ang Panginoon. Kasi siya yung nagbigay ng yaman, hindi naman ikaw. Kasi nagyaman ka nga kasi binigyan ka ng lakas ng Panginoon. Kaya binigyan ka ng talino ng Panginoon, kaya ka nagkaroon ng yaman. Kaya kung ibabalik mo sa utos ng Panginoon, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan. Yun ang utos ng Panginoon. Kaya malalaman mo yung kultura ng isang tao kung siya ay kasama doon sa kultura ng Panginoon. Kasi pagamat tayo ay wala sa langit, narito tayo sa lupa, pero yung extension ng kautosan sa langit, yun po ang ginagawa natin sa lupa. Kasi yun yung utos ng Panginoon. Yun yung ating ginagawa. Kasi yun dapat tayo. Kasi yun talaga ang ating pagkatao. Yun ang ating pagkatao bilang anak niya. Yung mananalay tayo sa puso natin, sa ugat-ugat natin, sa ating mga dugo, ang dugo ng Panginoong Hesus. Nung siya ay mapako sa cross, nung siya ay mabuhos ang dugo, yun po ang nagligtas sa atin. Kaya pag yun ang nasa puso natin, ang ipinagyayabang natin ay ang Panginoon. Sabi dito, kung may nais pagmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin.
Kaya nga, natutuwa ang Panginoon dito sa atin gabi-gabi na talagang siya ang lagi natin ipinagmamalaki. Siya lagi natin tinataas. Panginoon, salamat sa maghapon. Panginoon, salamat sa pag-iingat mo. Nakikita naman natin talagang nandun lahat. Ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya yung ating pagpapasalamat sa Kanya, sabi ko lahat pala ng ginagawa natin dito sa Kanyang templo ay nasa Kanyang mga salita. Kaya tayo patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Sabi niya, kung may nais magpalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Lagi natin pinagmamalaki dito ang Panginoon, ang gumagawa ng lahat ng bagay. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Sapagkat ang ating pag-ibig ay hindi magbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon, hindi siya tulad ng tao na mahal ka ngayon, bukas iba na yung mahal. Diba? Kasi ganun yung tao eh. Diba? Pero ang Diyos po hindi nagbabago. Kaya nga, parang di ba yung mga bilihin, ngayon mura-mura pa, bukas mahal na. Hindi na nanatili. Kaya pag sa tao ka umasa, yung tao ang iyong tinitignan, wala ka doon sa kumbaga yung batas ng Panginoon, dapat yun po ang masunod, hindi yung ating sariling kaalaman. Sabi niya, ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi ito. Yun pala ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Ang Panginoon, si Yahweh na ating Diyos ang nagsabi nito. At talagang yun po ang dapat natin ginagawa. Yung kultura natin sa Ama, yung galing sa langit na mga kautusan. Kaya masabi ko, pag hindi mo binasa ang salita ng Panginoon at hindi mo ito linamnam, hindi mo talaga mauunawaan yung kahulugan ng kanyang mga salita. Napakalalim po ng salita ng Panginoon, pero pag ating pong inunawa, malalaman natin na talagang dapat po ang Panginoon lang ang maitaas. Hindi ang ating mga sarili. Kasi may mga kanya-kanya tayong katalinuhan, kanya-kanya tayong kaalaman, pero sabi ng Panginoon, huwag kang mangtangan sa iyong talino, sa iyong lakas, sa iyong yaman. Ang dapat po na maipakilala, sabi dito, ang ipagpayabang mo ay ang pagkakilala mo sa akin. Pag yun po ang ating laging sinasabi, ang Panginoon po, siya po ang magtataas sa atin. Sabi niya ng Panginoon, ang nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay dahil nagkakaroon po tayo ng liwanag sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nagkakaroon ng eksaktong direksyon yung ating buhay. Alam mo yung tinatahak mo, alam mo yung future mo, alam mo yung mangyayari sa buhay mo kasi nagkakaroon ka ng wisdom. Sabi ko nga, napakahalaga yung talino mula sa Panginoon. Alam mo yung direksyon na ginagawa mo. Alam mo yung, kapag hindi tayo sumusuntok sa hangin, alam natin yung ating patutunguhan. Alam natin yung ating ginagawa. Yun po ang napakahalaga sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gaya na niya ng isang estudyante, pag alam mo kung ano talaga yung gusto mo, pagsisikapan mo ito. May pagdaanan ka mang mahirap, pero pagsisikapan mo ito na ito'y maipasa mo. Kasi alam mo, sa sarili mo na yung gusto mo. Sa ating paglilingkod, alam natin yung paglilingkod natin ay mayroon pong napakagandang dulo. Kaya, ano man yung pinagdaanan natin, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, makarating ka. Kumbaga, sa isang competition, kahit sa takbuhin, hindi mahalaga kung ano yung sabitin mo sa daan. Ang mahalaga, matapos mo yung takbuhin. Naalala mo yung kwento na may isang taong lumaban siya ng takbo, yung karera, ngunit talagang hindi niya kinaya na talagang pilay-pilay siya, pero pinilit niyang makarating dun sa finish line. Maraming matutulin, maraming mabibilis, pero hindi sila nakarating sa finish line. Yung isang tao mabagal lang, mahina, pero matyaga, matatag, at nakarating siya sa finish line kahit pilay na siya. Pagdating doon, nagkaroon siya ng reward at naranasan niya
yung pangarap niya na kanyang gustong maabot. Sa ating pong pinagdadaanan, sa ating paglalakbay, sa ating takbuhin para sa Panginoon, ang napakahalaga po, makarating tayo sa finish line. Maraming malalakas, maraming matatalino, maraming matutulin, pero hindi po nakakarating sa finish line. Bakit po hindi makarating sa finish line? Ang daming mayayaman, daming matatalino. Bakit hindi makarating sa finish line? Kasi po, hindi nila alam ang kultura ng Panginoon. Pag alam mo yung kultura ng ating Ama, makakarating ka sa finish line. Maraming tao, kalahati pa lang nawawala na. 1/4 pa lang ng takbuhin, nawawala na. Kasi hindi nila alam kung ano meron doon sa finish line. Mararanasan natin yung mga biyaya ng Panginoon. Ang masakit, baka isang hakbang na lang naroon ka sa kakapahan ng backward. Sayang. Kaya pag alam po natin yung kultura ng Ama, hindi po tayo magkakamali sa lahat natin ginagawa. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil habang tumatagal, lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Naunawaan natin kung ano talaga ang sinasabi niya sa Kanyang mga salita. Ang salita po ng Panginoon, pag hindi mo inulit-ulit basahin, pag hindi mo ito dinamnam, ang bawat paragraph, bawat titik nito, hindi mo po ito maunawaan kakaagad. Mga ilang balik, 10 balik, kung ilang kabalik-balik bago mo siya maunawaan, pagbalik mo, tsaka mo lang, ito palang ibig sabihin ito. Yung lalim ng salita ng Panginoon. Hindi po kasi literal na yun, sinabi niya rito, yun yung sinasabi niya. Maraming mga bagay na sinasabi niya, may mga talinghaga siyang nilalagay na talagang pag hindi ka humingi ng tulong sa banal na Espiritu, hindi mo talaga maunawaan ang gustong sabihin ng Panginoon. Sabi ko nga, tayo ay yung hiwaga ng Panginoon. Sabi ko sa atin, may magbubukas na mga pintuan na hindi mo alam. Kasi yung hiwaga ng Panginoon. Naalala ko si Felipe nung time na inutusan siya ng Panginoon na puntahan yung eunuko na nagtatanong, di ba? Dinala lang siya ng Espiritu doon. At pagkatapos niyang bautismuhan, kinuha na naman siya ng Espiritu doon, dinala naman siya sa ibang lugar. Tayo po, mayroon pong biglang magbubukas na pintuan sa atin na kung ikaw ay nagnanasa ng malaking pagpapala at alam mo, ang batas ng Panginoon, alam mo yung kultura ng Panginoon, bigla lang pong may bubukas na malaking pagpapala sa iyo na hindi mo alam. May kapangyarihan ng mga bagay na bigla lang mag-uubin sa iyo. Magugulat ka na lang, bigla na lang nangyari yung inihingi mo, bigla mo na lang natanggap yung matagal mo nang hiningi, bigla na lang dumating sa iyo. May mga opportunity na magbubukas, may mga bagay na may mga pintuan na nagbubukas para sa iyo. Pero tandaan mo, may mga pintuan din nagsasara para hindi mo ito balikan. May mga bagay pong ganon. May mga bagay na, bakit hindi ka na makabalik sa lugar na yun? Kasi isinara na. Kasi hindi ka para doon. Meron ka talagang destination na dapat mong puntahan. At may magbubukas na pinto para sa iyo, sa pangarap mo at sa iyong mga hinihingi sa Panginoon. Kaya lagi mong tatandaan, meron bang mga bagay na nawala sa iyo, yun yung mga pintuan na gusto ng Panginoon isara na. Kasi alam ng Diyos, hindi yun para sa iyo. Hindi ka rin lalakas, hindi ka aangat doon sa pintuan yun na dati mo gustong pasukan. Kaya merong ilalagay ang Panginoon para sa iyo na pintuan na papasukin mo, magbubukas para sa iyo. At yun po ang napakahalaga. Dapat alam mo yung pintuan yun. Dapat alam natin yung pinasok natin yun, ayun talaga yung pintuan binigay ng Panginoon sa iyo. Marami pong pinto ang magbubukas, pero dapat alam mo yung pinto ang papasukin mo. Kaya salamat sa Panginoon sa wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Alam ko, lahat tayo maging matatalino lang lahat. Kaya tayo nagkakaroon na ng mga biyaya, ng mga blessing. Alam mo, hindi ibibigay ng Panginoon yung mga blessing na yan pag hindi tayo matalino.
Kasi gusto ng Panginoon, pagbukas ng pintong ito na blessing para sa iyo, magamit mo ito sa tama. Kasi ipagmamalaki ka ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, ito yung anak kong pinagkatiwalaan. Kung mapapasa mo yung parable ng pinagkatiwalaan ng limang pariyang ginto at dalawa, ay yung isa ay isa, at yung isa ay binaon. Ngunit yung lima ay pinamalakal niya at tumubo, yung dalawang pinamalakal tumubo. Sabi ng Panginoon, ikaw mabuting alipin, pamamahalaan kita ng mas malaki. Nagbukas ang mas malaking pintuan, ngunit yung isa, sabi niya, Panginoon, alam ko ikaw ay mabagsik, kaya ibinaon ko. Sabi niya, alam mo palang ako ay mabagsik, sana nilagay mo lang sa bangko yan para tumawa, para matuwa naman ako sa pagbabalik ko. Ayaw ng Panginoon na yung ating talento, yung ating kaalaman ay hindi po natin ginagamit. Gusto ng Panginoon na tayo maging matatalinong mga anak niya. Kaya nga sabi ko, kung alam mo ang gustong sabihin ng Ama, kumbaga alam mo yung kultura natin, hindi ka maliligaw. At hindi ka magtataka bakit nangyayari sa iyo yung mga bagay na yan. Kasi alam mo, yung kultura mo, alam mo hindi ka dyan, kaya iniiwas ka ng Panginoon. Yung pamamaraan po ng Panginoon sa atin, hindi po natin ito pamamaraan. Pero lagi mong tatandaan, ang pamamaraan ng Diyos ang masigit na maganda kaysa sa pamamaraan natin. Naranasan ko po sa buhay ko, alam mo, yung pinakita ng Panginoon sa akin talagang mamamangha ka. Sana isang araw makita nyo yung mga bagay na ganito. Na yung lalim ng paglilingkod natin sa Panginoon, napakalaki po ng pagkakaiba. Sabi ko nga, parang yung paglilingkod mo sa Panginoon ay talagang nandun yung taos-puso. Pag tumingin ka sa labas, iba yung nakikita mo. Yung nakikita mo sa lugar na ito, napakalaking templo ng Panginoon. Nakikita yung mga buhay ninyo na may magagandang tahanan, may mga sasakyan, at yung paligid na ito, nakikita mo yung parang yung pintuan ng Garden of Eden. Pero hindi mo alam po ninyo, ang Garden of Eden, hindi po ito nawala. Hindi natin alam baka ito ang Garden of Eden, isang araw, bigla na lang mananagana ang lugar na ito. At ang mga papasok lang dito ay yung mayroong puso na galing sa Ama. Yung presensya ng Panginoon ang dala-dala mo. At pag hindi ka kasama doon, hindi ka makapapasok, maaaring hindi mo kaya yung holies of holies sa lugar na yun at ikaw ay mawawala. Hindi ka makakarating doon, hindi ka makapapasok doon. Yung hiwaga po ng Panginoon, alam mo kahit may isang napakaliit na milpas na pagdadaanan mo, hindi mo alam yung loob doon, napakaluwang. At yun pala yung Garden of Eden ay pinapangako ng Panginoon sa iyo. Hindi mo lang alam yung kalooban. Alam po ninyo, malalaman mo ito pag alam mo yung batas ng Panginoon. Sabi ko nga, yung kanya pong, bagamat narito tayo, yung batas po ng Panginoon, yung kultura ng Panginoon, yun po ang ating iginagalaw. Pag yun po yung ginagalaw, tandaan mo, sa paglalakad mo, alam mo kung anong mangyayari sa lugar na ito. Alam mo yung gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo. Yung lalim ng gusto niyang ipabatid sa iyo, nakakamangha lang talaga na ganun pala yung hiwaga ng salita ng Panginoon pag naunawaan mo. Parang kang naglalakbay sa isang lugar na napakahiwaga, na yung palang meron palang isang pintuan na pili mong pasukin, na yung loob noon, napakalawak. Hindi mo alam na pagpasok mo doon, yung lawak na yun na pala yung daan papunta sa Panginoon. Yung hiwaga ng kanyang salita, napakahiwaga po. Kaya pag binabasa mo ang salita ng Panginoon, alam niyo, parang kang naglalakbay sa nakaraan. Parang kang naglalakbay dun sa lugar kung saan sila Haring David, kung saan yung mga lugar na binabasa mo, ipinakikita ng Panginoon sa iyo. Napakasarap po pag nanamnam mo ang salita ng Panginoon.
sa pagbabasa mo, pag ikaw ay nananalangin, alam po ninyo yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, kung talaga pong nandun yung ating puso, parang ikaw ay narito. Yung karakter na narito, yun yung mapapasok sa iyo. Kasi tayo bilang mga anak ng Panginoon, hindi mo alam kung sino ka kasi. Hindi natin kilala ang ating sarili. Hindi mo alam na ikaw pala ay, ang puso mo ay puso ni Haring David. Kaya pala ikaw ay laging kung magpuri sa Panginoon ay sagad-sagad. Hindi mo alam yung puso mo pala ni Haring Solomon. Yung puso mo pala ay puso ni Elijah. Yung puso mo pala ay puso ng mga prophet. Kaya pala ganito ako. Hindi ako mapakalina, hindi ako makapagbasa, hindi ako mapakalina, hindi ako makapanalangin. Kasi ang puso ko pala ay puso yung puso ng naglilingkod sa Panginoon. Puso mo pala ay puso ni Pablo. Kaya pala kahit nagdadanas ka ng hirap, tuloy-tuloy ka sa gawain. Tuloy-tuloy ka kasi yung puso mo ay puso ni Pablo. Puso ng mga prophet, puso ng mga tao naglingkod sa Panginoon. Kaya pala ikaw ay masunurin kasi ang puso mo hindi mo kayang kontrahin, hindi mo kayang baguhin kasi yung puso mo, puso ni Abraham. Kaya pala nagaganap sa iyo yung mga bagay na yun kasi hindi yan ikaw. Ang nariyan pala ay isang taong talagang napakabuti at alam ng Diyos yung mangyayari sa iyo at yung kaya mong gawin. Alam ng Panginoon, kaya sabi ko, Panginoon, sino kaya yung puso? Kasi sabik na sabik ako magpuri sa Panginoon, sumayaw sa Panginoon kahit sumasakit yung paa ko. Parang nandun lagi yung kasiyahan ko. Yung parang gusto mo lagi na purihin ang Panginoon. Ang puso po natin, puso po tayo ng dati mga imo. Yung puso nagpuri sa Panginoon, yun yung mga puso na napapunta sa amin. Kaya tayo nakakapagpuri sa Panginoon. Kasi iisa po yung ating lingwahe. Iisa po yung ating batas. Kasi mula po tayo sa Ama. Kaya yung ginawa ng mga tao noong una, ng mga lingkod niya, yun din po ang ating nagagawa. Kasi yun yung mga puso natin. Sabi ko nga, yung karakter natin, yung karakter galing doon, yung ugali natin galing doon, yun po ang dinadala natin dito. Kaya hindi mo matanggihan, bakit kaya ako ay narito? Bakit kaya ako tinawag dito? Samantalang wala akong planong ganito. Kasi yung plano mo, nakalaan na yun talagang ikaw ay kasi galing ka doon. Diba? Kaya po, ang nangyayari sa atin, habang tumatagal sa kamo lang maunawaan. Matagal na rin akong Kristiyano, pero ngayon ko lang lubusang naunawaan ang hiwaga ng salita ng Panginoon. Sabi ko ganito pala ito, Panginoon. Sabi ko, ito palang Biblia ay parang naabot mo ang buong mundo. Parang naikot mo at naibalik mo yung mga nakaraan ng una na bumabalik sa iyo, parang nahihimay mo. Sabi ko, ganun yung hiwaga ng salita ng Panginoon. Kaya pala pag ginagawa mo ito, nagkakaroon ka ng kapangyarihan, nangyayari sa iyo yung mga bagay na iyong hinihiling sa Panginoon. Lalo pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay pumipigit. Diba? Sabi nga yung mga bagay na nawala, nakikita mo pag pumipigit ka. Diba? Kasi pag nakapigit ka, nakikita mo yung hindi mo nakikita pag ikaw ay nakamulat. Pag tinanong ka, pag pumigit ka, anong nakita mo? Pag mulat, wala. Wala kang nakikita, pero yung kaisipan mo nakikita yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi ko, salamat Panginoon dahil kaya pala ang sarap maglingkod sa Panginoon. Malalaman mo yung sarap ng paglilingkod sa Panginoon pag naunawaan mo ang kanyang salita. Pag ito po ay ninamdam mo, ibang-iba po ang pakiramdam. Nagkakaroon ka ng ibang katalinuhan, nagkakaroon ka ng ibang kaalaman. Sabi ko, kung nung una pa lang, alam ko na ganito pala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Nung binata pa lang ako, dapat pinuspos ko na ito ng pagbabasa. At ngayon siguro baka nakuha ko na yung lahat ng pangarap ko sa iba. Kasi narito pala ang lahat ng kasagutan sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Dito mo lang makukuha.
At yung mga gusto mong tuklasin, dito mo rin matutuklasan. Napakahiwaga ng salita ng Panginoon. Kaya nga, may mga salita dito ng kabaligtaran dapat mong ginagawa. O sabi ko, Panginoon, ganun pala kahiwaga ang iyong mga salita. Kaya po yung ating pananalangin na ginagawa nito, mangyayari at mangyayari po ito. Ibibigay ng Panginoon yung ating kahilingan, yung ating ginagawa. Sabi ko, nung una, akala ko yung mga bagay na gusto mong hingin sa Panginoon, mahirap mangyari. Pero nung maunawaan ko, mangyayari pala talaga yung lahat ng hinihingi mo sa Panginoon. Kasi yung boses mo narinig ng Ama. Kasi yung lingwahe natin at lingwahe niya, pareho. Kasi yung patas niya at patas natin na ginagawa ay yung patas niya. Kaya yung ating ginagawa dito, alam ng Ama, nakakarating sa Kanya. Kasi nagkakaunawaan tayo. Yung ating espiritu at espiritu niya ay iisa. Kaya naunawaan ng Panginoon. Kaya yung ating hinihingi, nakakarating sa Kanya at nangyayari sa atin. Kaya sabi ko, Panginoon, ganun pala. Noong una kasi, hindi ko alam na ganun pala. Kaya pala yung matataas na ng mga level ng pananampalataya, sabi, pag hiningi mo sa Panginoon yan, sigurado yun. Kaya pala sila nakakapagsalita ng ganun. Kasi sigurado pala talaga na pag hiningi mo sa Panginoon, ibibigay pala talaga ng Diyos. Sabi ko, nung una kasi, hindi ko rin alam na ganun kalalim talaga yung kanyang salita. Akala ko nung una ay parang siguro baka ibigay, siguro baka hindi. Yung pala talagang ibibigay ng Panginoon. Kaya nga, maunawaan mo ito, maunawaan mo, darating ang panahon, ipauunawa sa iyo ng Panginoon. Kasi yung kultura ng Panginoon, doon sa kaharian natin, yun yung dinadala natin dito. Kaya nga, di ba yung batas natin, ang batas ng Pilipinas, yung batas sa Malacanang na umiiral, yun yung umiiral din dito. Pag nagkasala ka dito, nagkasala ka doon sa batas nila, may kaparusahan. Kaya pag ginagawa mo, sinusunod mo yung batas nila, wala kang kaparusahan. Pag ginagawa natin yung batas ng Ama, tayo po ay mayroong reward. Kasi yun po ating sinusunod, yung kanyang gusto. Kaya, ang gusto pong ipaabot ng Panginoon ngayong gabi, laliman pa natin yung pagkaunawa sa kanyang salita. Kaya nga, ang sarap pag kayo ay narito sa pananalangin gabi-gabi, utay-utay pong mabubuksan ang kaisipan mo tungkol sa salita ng Panginoon. Kumbaga sa yung third eye mo, makakakita kasi lahat tayo yung third eye sa pinagagawa ng Panginoon. Makaunawaan mo, magugulat ka na lang yung verse na binabasa mo, alam mo ang ibig sabihin. Magugulat ka na lang, ang langit naman ito, dati hindi mo ito alam, pero pag binublat mo, ito ang ibig sabihin ito. Alam mo yung ibig sabihin. Kaya sabi ko, Panginoon, ganun pala kahiwaga ang iyong salita. Noong una, hindi ko rin alam, nahihirapan ako, pero nung ibigay ng Panginoon yung wisdom, kahit saan ang bumuklat ng salita ng Panginoon, itinuturo ng Panginoon yung ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya doon ka gaganahan, doon ka mas lalong maaakit magbasa ng salita ng Panginoon kasi nauunawaan mo. Parang yung pag hindi ka marunong magsalita ng English, sige kang kababasa, nababasa mo nga pero hindi mo naman naiintindihan. Ayaw mo rin balikan kasi hindi mo naman naiintindihan yung binabasa mo. Nababasa mo nga pero hindi mo naman naiintindihan. Nababasa mo yung what happened, hindi mo naman alam yung sabihin what happened. Sige ka lang nabasa. Kaya hindi ka excited. Ano ba yan? Sabi ka nung yung Bisaya, sabi niya, nagtanong siya, what happened? Sabi nung sabi nung Bisaya, what happened? Sabi na, hindi niya alam eh. Kung ano ibig sabihin ng what happened eh. Sabi niya, what happened? Pero, pag di ba pa nagbabasa ka ng nung una, yung uso pa yung comments, pag alam mo yung naunawaan yung binabasa mo, pag-ana ka ng pag-ana, halos ayaw mong tigilan hanggang sa katapusan. Sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon, pag naunawaan mo ito, pagkasabihin mo, ito na ang aking gagawin araw-araw. Araw-araw na ako magbabasa ng salita ng Panginoon kasi ito pala yung hiwaga nito. Cover to cover po, maunawaan mo ang salita ng Panginoon pag ito po ay pinupusan mo. At magkakaroon ka ng wisdom mula sa Panginoon. Hindi ka tatamarin.
gaganahan ka magpasa ng salita ng Panginoon. At yun po ang dapat natin ipagmalaki. Ang sabi niya rito, ulitin ko lang yung uling verse. Ang sabi niya rito, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Pag naunawaan mo po ito, ipagmamalaki mo talaga ang Panginoon sa buhay mo. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Nakasiguro po tayo sa Panginoon. Hindi po siya nagbabago kailanman. Kaya pag naunawaan mo ito, sasabihin mo, Pastor, parang mas marami pang nababasa ko kaysa sa'yo. Kasi nga, parang ayaw mong tumigil. Bakit ako na-encourage magbasa? Kasi naunawaan ko na. Nung una kasi, parang rin akong inaantok. Pero pag ikaw ay inaantok na, yung parang hindi mo na kaya, labanan mo. Lalo kang magbasa. Pag sabi ng kalaban, tama na yan. Matulog ka na. Imbis na babasahin mo isang chapter lang, gawin mong dalawa. Hanggat sa mapagtagumpayan mo ito. At sa lalim ng chikang kababasa, bigla mo na lang naunawaan yung ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Parang nung ako'y nag-aaral pa, nagbabasa ako ng mga uo, babibi, bubo, lalili, lulu, lalaki, babae, bahay, mga bahay, kubo, kung ano-ano. Hindi ako marunong magbasa. Nung matuto akong magbasa, tuwan-tuwan na akong magbasa. Nung ako ay bata pa, hindi ako marunong magtingin ng oras ng orasan. Yung oras na rin, nung ako ay mga edad 5 years old, 7 years old. Nung nag-aaral ako, itinuro sa amin sa school, yan pala pag nakatapat doon sa sigil yung medyo maiksi at sa 12 yung mahaba, alas 7. Nung matuto ako, pag nagtatanong yung ginagawa, anong oras na? Takbo ako sa relo. Tuwan-tuwa ako kasi alam ko na yung relo, yung oras, alam ko na. Pag tumingin ako, alam ko na ang ibig sabihin. Pag doon pala nakatutok yun at saka doon, 7:30 pala ibig sabihin doon, alam ko na. Kaya tuwan-tuwa ako pag inutusan ako. Tingnan mo nga kung anong oras na. Tingnan mo rin kalalula mo, kalamamay, kalananay. Kasi sila lang yung mayroon noong time na kami wala. Takbo ako rin. Kaya ano na po, mag-aalas 12 na. Tuwang-tuwa ako kasi alam ko na ang oras. Pag alam mo na po ang salita ng Panginoon, tuwang-tuwa kang magbukla. Tuwang-tuwa kang magbasa. Kasi alam mo na yung iwaga ng salita ng Panginoon. Bakit ka tinatamad dati? Kasi hindi mo pag-alam. Pero pag nalaman mo, talo pa ang nakahukay ka ng isang parkong ginto. At alam po ninyo, pag nalaman mo ito, pinakamatagal ng 5 years, milyonaryo na. Ilagay mo sa isip puso mo, milyonaryo ka talaga pag naunawaan mo ang salita ng Panginoon. Talo mo pa ang nakahukay ng ginto. Yung mga hinuhukay na ginto, hindi pala yung tunay na ginto. Ngayon ko lang nalaman, ang tunay pong ginto, ang salita ng Panginoon. Pag ito po, kaya nga sabi ko, kung una, inihirit ko lang, manalangin kayo. Pero tinuro sa amin ng Panginoon, anak, yung salita ko ang dapat nilang maunawaan. Yung salita ko ang dapat nilang matutunan. Kasi yan ang gagamitin ko pag naroon na kayo. Dapat narito pa kayo sa mundo, alam niyo na ang salita ko. Kaya sabi ko, ito ang pinupupusan ko, ang salita ng Panginoon. Kaya ito rin ang gusto kong ibigay sa inyo na maunawaan ninyo ang salita ng Panginoon. Kaya gusto kong malalim ninyong maranasan ang kapangyarihan ng kanyang salita. Pag naunawaan mo ito, hindi mo titigilan ang salita ng Panginoon. Isang araw, mababago ang isip mo. Hanggat hindi mo nababago ang isip natin, hindi mo makakamit yung lahat ng pangako ng Diyos. Pero pag nabago ang isip at puso mo, ikaw mismo pagsasabi, mayaman na. Napakasimple na lang po tumawag at humingi sa Diyos pag alam mo ang kanyang salita. Dati si Pastora nag-aalam ng maniwala. Pero ngayon sabi niya pa, totoo pala lahat na niya sinasabi. Talagang pag sinabi ko, dati parang imposible. Nangyayari lahat. Lahat ng sinasabi ko sa kanya nangyayari. Kaya sabi niya, totoo pala talaga.
Sabi ko, talagang totoo yan. Sabi ko, kaniwala ka nga dun sa lablitin ko sa iyo dyan pa yun. Ay, yan ang totoo. Yun, may bula pa yun. Pero naging totoo yun. Pero may kasamang bula yun. Hindi ito wala yung bula. Totoo po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya isang araw, sasabihin niyo sa akin, Pastor, nagpapasa na ako ng 5 chapter Ganatong-ganato na ako magpasa. Hindi mo pa nalalaman pag naubos mo na ang isang Biblia. Pangalawang sahig ng basa mo, baka pangatlong bisis mo itong naubos, bigla na lang darating sa iyo ang hiwaga ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi dumating sa akin halos ilang bisis ko nang binasa, paano ko talaga naunawaan. Sabi ko, Panginoon, kaya ang sarap ko, parang hindi ka na mapakali. Alam mo, pag nalaman mo na, ang alam mo, parang ang kaharap mo, kausap mo ang Diyos. At ganun kabilis mo makukuha yung mga hinihingi mo sa Panginoon. Kasi parang siya yung kaharap mo sa kanyang salita. Parang hindi lang kayo nagtitext, kundi yung nag-uusap kayo ng personal. Ganun po yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pag ito ay biglang dumating sa iyo ang pag-unawa. Sikapin po ninyo na dumating sa inyo yung pag-unawa sa salita ng Panginoon. Yung lingwahe ng Ama. Alam mo, kung nakarating sa iyo yun, lahat ng hihingin mo makakarating sa Kanya. Magugulat ka na lang. At siya na yung hihingin. Kaya sabi ni Pastora, totoo talaga. Noong una, marami pa yung agam-agam sa akin. Kasi di ba ako, may ako magbiro, minsan nagbibiro ako sa kanya. Sabi ko yung mga hinihingi mo na yan. Hindi aabot ang 100 years, makukuha ko yan. 100 years, ano? Tagal-tagal na. Diba? Eh sa atin po, sikapin po ninyo magbasa ng salita ng Panginoon. Hindi naman po aabot ang 100 years. Maunawaan ng ninyo. Yan lang po ang talagang gusto kong ipaabot sa inyo na magkaroon kayo ng malalim na pangunawa sa salita ng Panginoon. At yung lahat po ng gusto nyo, isang bulong mo lang sa Panginoon. Diba, sabi ko nga, nung kausapin ng Panginoon si Moises, kulog ang narinig ng mga tao. Sabi ng mga tao, Moises, ikaw na makipag-usap sa Diyos. Kasi ang nakikinig nila sa salita ng Panginoon ay puro kulog, malalakas na kulog, mga kidlat, mga kulog ang nakikinig nila. Pero kay Moises, maliwanag sa kanya ang dating ng kulog. Ang ibig sabihin ng kulog, alam niya kung anong ibig sabihin. Kasi yung boses ng Diyos, naiintindihan niya. Pero yung mga tao doon na libo-libong, milyong tao, 3 milyong tao, hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng kulog. Pero si Moises, naiintindihan niya. Ganun din po sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pag naiintindihan ko ito, ang gulat ka na lang. Kaya pala sabi ko, Panginoon, kaya yan si Gwen, ganyan, di para magsalita. Pero kahit hindi mo naiintindihan ng salita niya, naiintindihan ng kanyang mama. Kasi mama niya yan. Kaya naiintindihan ni Moises ang salita ng Panginoon kasi ama niya yun. Kaya tayo, maintindihan din natin ito. Baka hindi pa lang ngayon, pero pag sinita ko, maintindihan. Oo, naintindihan kita. Kasi yun na lang po tayo kay manalangin. Mag-pray muna tayo. Lord, salamat po Panginoon sa iyong mga salita ngayong gabi, Panginoon.